Ikaw ba ay seryosong mag-invest, mag-save ng money? Press na babagay sa iyo ang video na to. The Gear Shifter. Yes, magandang gabi sa inyong lahat. Once again, this is Dr. Adrian Tenerife Sacristan. At welcome sa Kuya Prof TV at ito ang Gear Shifter. Ngayong gabi, pag-uusapan po natin yung 4Ds ng investment. Ano ba yung 4Ds na yan? Yan po yung ibabahagi ko sa inyo ngayon, mga kaibigan, sapagkat kung ikaw ay desididong mag-invest at narinig mo yung aking napanood mo yung aking video kagabi, yung aking stream kagabi na tungkol sa G-Invest. Ngayon, mga kaibigan, kung seryoso ka talaga sa investment, nababagay sa iyo ang video na to sapagkat ang 4Ds na ito ay pag-uusapan natin at ito yung number 1 na letter D sa 4Ds na ito. Yes, tama mga kaibigan. Ang first D sa ating 4Ds ay discipline. Kung ikaw ay desidido talaga dyan sa investment na yan, dapat may disiplina ka. Ano ba yung ibig sabihin ng disiplina? Kung nag-decide ka kasing mag-invest, ibig sabihin, every week, every month, dapat nag-i-invest ka at dapat disiplinahin mo yung sarili mo na dapat nag-save ka ng pera at yung natitira mong pera na yun, yung ilalagay mo sa investment. Pero nire-reverse po natin yan. Mag-invest ka muna, mag-save ka muna bago ka gumastos. Hindi yung natitira, yun yung isi-save mo at ilalagay mo sa investment. Ngayon, gagawin po natin na kapag ka ikaw ay talagang may disiplina dyan sa investment na yan, magtabi ka kaagad ng pera para sa investment mo para hindi mo siya magastos. Halimbawa po, kung yung napili mo tulad ng napag-usapan natin kagabi, kung ang napili mo ay 1,000 and less na investment, kahit 50 pesos lang, pagka gusto mong mag-invest, itabi mo kaagad yung 50 pesos na yon para ilalagay mo sa investment. Iyan po yung disiplina na sinasabi po dito sa first letter ng 4D sa investment. Napaka-importante niyan. Napaka-importante na disiplinado ka. Napaka-importante na kasama sa disiplina yung paggastos mo. Dapat disiplinado ka na hindi ka left and right gastos ng gastos, add to cart ng add to cart, online shopping ng online shopping. So dapat disiplinado po kayo. Iyan yung first letter D sa 4Ds of investment. Yung pangalawa po, kung talagang desidido ka dyan sa investment na yan, eto po yung pangalawa. Mga kaibigan, tama po yan. Yung nakita nyo ay dedication. Dapat dedicated ka. Talagang ilalaan mo yung panahon mo na magtitipid ka, dedicated ka sa ginagawa mo na kahit anong mangyari, kahit anong dumating na gastos, nakalaan na yung pera na yan na ilalagay mo sa investment, nakatabi na kaagad yan. Dapat dedicated ka na tuwing at the end of the week or at the end of the month or kinsenas katapusan, depende sa'yo, dapat dedicated ka na gagawin mo yung investment na yan, itatabi mo yung pera para sa investment, dapat dedicated ka dyan, na tipong kahit anong sabihin sa'yo na invitation ng mga 4 or 5.5 ng Shopee and Lazada na yan, hindi ka madadala dun sa mga invitation nila at sa mga 50% discount o kung ano-ano pa. O kung ini-invite ka ng kaibigan mo na mamasyal pero wala ka namang budget doon at yung pera mo baka sinasabi may pera ka naman dyan na itatabi, kung dedicated ka sa ginagawa mo, hindi ka magpapatalo dun sa mga invitation na ganon. Diba? So napaka-importante talaga kahit anong nangyayari sa paligid mo na tukso, kahit anong lumalapit sa iyo na tukso dun sa mga discount na yon, hindi ka talaga dyan magpapadala. Dapat dedicated ka talaga kung talagang desidido ka dyan sa investment na yan. Yun po yung pangalawang letter D sa 4Ds of investment. Yung pangatlo po mga kaibigan, ito po yun. Talagang medyo mahirap ito eh. Yung mga iba hirap na hirap dito pero tingnan natin kung ano po yung pangatlo. Tama po mga kaibigan, determination. Dapat talagang may determination ka. Kung iniisip mong makakapag-invest ka ng 1,000 a week or 1,000 a month, talagang iipunin mo yon, talagang ititira mo yung pera na yon para makapag-invest ka.
titiisin mo yung konting natatakam ka na sa isang pagkain paborito mo, pero nakikita mo ito yung pera mo na itatabi para dyan sa investment mo, hindi mo siya gagastusin. Dapat talagang determination ang kailangan mo dyan eh. Determinado ka na mag-invest, kaya hindi mo siya gagastusin. Hindi ka gagastos kung saan-saan. Talagang itatabi mo siya kahit takam na takam ka pa dyan sa pagkain paborito mo. Talaga naman, iyan yung pangatlong letter D sa 4Ds of investment. Tandaan po natin yan. Determination, mga kaibigan. Determination ang magpapalakas ng loob mo na talagang ituloy yung investment na yan. Sapagkat pangarap mo yan, di ba? Pinlano mo yan eh. Hindi pwedeng pagka medyo nakakaranas ka na ng hirap, titigil ka na. Pag medyo nakakaranas ka na ng kagipitan, titigil ka na sa pag-i-invest. Tuloy-tuloy pa rin yun. Dapat huwag kang titigil. Yan po yung pangatlong letter D sa 4Ds of investment. At ito po yung pinakahuli. Napakaganda nito pero palagay ko mahihirapan din tayong gawin to. Pero kung may disiplina tayo, may dedication at may determination, magagawa po natin itong pang-apat na letter D sa 4Ds of investment na to. Ito po yun, mga kaibigan. Tama po yan. Tama po yung nakita nyo, mga kaibigan. Delayed gratification. Huwag mong bigyan ka agad ng pabuya yung sarili mo. Although sinasabi natin, pagka may mga achievement ka, dapat may tinatawag tayong pagdidiwang, medyo nagdidiwang tayo dun sa maliliit na achievements natin. Iba po yung delayed gratification. Yung delayed gratification, mga kaibigan, halimbawa, nakita ko ito doon sa isang sports na yung art, wala pa naman silang achievement pero nagdidiwang na kaagad sila. Sabi nila, anyway, magiging champion naman tayo pagkatapos ng game na to. Sigurado ako doon, bago tayo maglaro bukas, mag-enjoy na tayo ngayon. So, dahil doon sa ginawa nilang nag-enjoy muna sila bago yung talagang championship na yon, hindi po nila nakuha yung championship. Kaya, inuna pa nila yung pagdidiwang kaysa doon sa sinasabi nating i-achieve mo muna yung pangarap mo, yung goal mo, di ba? Yung delayed gratification, mga kaibigan, may inaasahan ka kasi investment, di ba? Nag-i-invest ka, may inaasahan kang 1 million na investment at the end of this year, magmamature na kunyari yung investment mo, at sinabi mo, wow, malapit na yung ating maturity nito. Mag-enjoy na tayo ngayon, di ba? At dahil doon sa nauna pa yung enjoyment na tinatawag, yung gratification na tinatawag, medyo naapektuhan yung kanilang performance. Kaya iiwasan po natin yung gratification. Dapat i-delay muna natin, hintayin muna natin ma-achieve natin yung ating mga goal, yung ating mga pangarap na yan bago tayo magdiwang, di ba? Hintayin natin yon. Sabi nga nila, nagbibilang ka na ng itlog, ng manok, wala pa namang napipisang itlog. Huwag gano'n, di ba? Kasi malay mo, di ba, pera na naging bato pa. So, iyon po yun. You have to practice this delayed gratification. Yan po yung pang-apat na 4Ds dun sa investment. I-review po natin para po matandaan natin. Yan po, mga kaibigan, yung 4Ds of investment na dapat po nating tandaan at dapat pinapractice po natin yan. Kung talagang seryoso tayo sa investment, mga kaibigan, hindi natin kalilimutan yung 4Ds of investment na yan, at naway nakatulong itong video na ito sa inyo. At kung nakatulong ito at natuto ka sa video na ito, paki-share naman sa mga kaibigan mo na inaakala mong kailangan din ng mga ganitong information. At kung bago ka pa lang dito sa ating channel, sa Kuya Prof TV or The KP Television, pakihit na rin yung subscribe button na yan at yung bell button na yan para lagi kang manonotify kapag may mga bago tayong updates or upload, at kung may mga bago tayong streams dito sa Kuya Prof TV or The KP Television. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating channel, sa ating programa, ang Gear Shifter. At muli, this is Dr. Adrian Tenerife Sacristan, aka Kuya Prof, na laging nag-iwan sa inyo ng mga katagang change your life now by changing your mindset. Kilos-kilos! Ayos! Kuya Prof, si Kuya Prof, si Kuya Prof, si Kuya Prof.